Yan. Yan. Start na tayo. Anong date ngayon? June 1. June 1, 2026. Actually, ano, first time kong gagawin na may, parang hindi naman siya formal interview, pero naisip ko na ikaw yung una kong interviewin. So, pakilala ka muna para at least makilala ka nila. Anong pangalan? Good afternoon sa inyo lahat. Ako si Vivian Mahula, 52 years old, nakatira sa Marikina City. Family members, may asawa na? May asawa na, 2 anak. Trabaho ng asawa ko, carpenter. Yung anak ko, grade 11 na, yung isa grade 7. So, pakilala rin din ako, Joy, breast cancer stage 2A. Nagpapagamot kami sa may tinatawag namin Amang University. And anong stage ang meron ikaw? Meron na akong breast cancer stage 3. Stage 3, kailan mo siya nalaman? Nung 2022, nakapa ng asawa ko, maliit pa siya. Tapos, binaliwala ko. Tapos, hanggang sa lumaki na siya, hindi na siya bato, bakal na siya, super laki na. Tapos, tumulo na yung dugo. Ilang years bago mo... 1 year. Ibig sabihin, anong reason? Bakit hindi mo siya pina-check up? So, hindi sa trabaho, busy, masikaso ng mga anak. Tapos natakot na ako, tumulo na yung dugo, tumakbo na ako sa amag mula January 2022 hanggang March. Yung agad na sa findings sa March, breast cancer stage 3. Stage 3. So ngayon, ano yung current na gamutan na ginagawa sa iyo ngayon, sa ngayon? Nagkimo ako ng 3 years, tapos 3 years. Nakapang-ilan mo na ngayon? Nakakailang chemo na? 22. 22. Again, sabi ko nga, humahanga ako dun sa mga sobrang daming chemo pinakaya ninyo at ang katawan nyo at hindi siya biro. Ang chemo. Yan ang takot na takot ako talaga sa chemo. So, isa rin dun sa reason pala, nung bakit na tuloy itong interview na to, nung kakakimo lang ni Vivian, tapos merong isang na emergency sa amin, si Mami Ruby. Imagine, kakakimo lang niya, pero siya yung tumakbo para alalayan, para i-check or bantayan yung isang breast cancer, cancer patient din na emergency. So parang naisip ko doon, nakakahanga naman na may chemo drugs pa sa katawan, pero siya mismo talaga yung sumugod doon sa may ER muna para bantayan. So, kwento mo yung part na yun, na ano naging decision mo, ikaka-chemo po pa lang noong time na yun? Kasi kakatapos na ng chemo, nasalubong ko si Mami Ruby pasakay siya ng elevator. Sabi ko, Mami Ruby, ano nangyari sa'yo? Nahihilo ako, tapos sinakay namin siya sa elevator. Sabi ko, Mami Ruby, babalik ako. Sabi ko, babalik ako. As tinulungan na siya nung nag-ooperate ng elevator, natin siya hanggang acto. Tapos pagbaba ko, nasalubong ko na naman siya, nakasakit sa wheelchair, kasama ni Sir Sariel. Sir Sariel, maraming salamat po. Tinulungan namin si Mami Ruby. Sabi ko, Mami Ruby, babalik ako, kakain lang ako. Pagbalik ko, tapos ko namin kumain ni Ate Elsa, hinanap ko siya sa emergency, nakita ko siya, hindi ko na siya iniwan. Mami Ruby, asamahan kita, nasa dumating yung anak ko. Hindi, okay lang ako, sabi ni Mami Ruby. Hindi, asamahan kita, Mami Ruby. Kasi para second mother na rin kita, sabi ko pa. Saka tinulungan mo rin ako. Siyempre, tulungan tayo. Kasi second family na tayo, sabi ko pa sa kanya. Sabi niya, thank you, Vivian. Sabi ko, welcome, Mami Ruby. Yun lang po. Yun, again, hinahangaan kita doon. Hindi lahat ng tao ay sumasama sa mga hospital errands ng bawat pamilya or yung iba walang nakakasama, pero yung damayan dito sa atin, nakita ko
Hindi, again, alam ko, hindi biro talaga yung kinikita. Yung hilo, yung side effects, may mga, tapos halos lahat ng AR may sakit din. Pero andun ka, nagbantay sa isang cancer patient din. Again, kahanga-hanga yun. So, hindi matatawaran yung mga ganong nagawa mo para isa. Sana ay pahabain pa ni God yung life mo dahil nakakatulong ka sa mga cancer patients. So, going back, kung sakaling mabibigyan ka ng chance, nung nagsimula na makapamo yung bukol, ano yung mas tingin mong dapat mong ginawa na agad, kung sakali, kunyari, sabi mo na itago mo na isang taon, kung given na chance, ano yung gagawin mo? Sana, Kung kunyari, bumalik tayo sa dati na na-discover mo pa lang, ano yung magiging steps mo na gagawin? sana hindi ko siya pinabayaan. Sana naagapan ko siya. Sana hindi ko na pinalaki ng ganun. Grabe na pala. Kaya po kayo mga kapwa mga lahat po ng babae, check niyo po yung breast niyo kung may bukol po. Huwag po kayo mag-atubili na magpa-check up kaagad. Huwag niyo na po hintayin na lumala kasi mahirap po. Mahirap po talaga. Ito pong sakit ko, noong una hindi ko po matanggap. Pero ngayon po, tatanggap ko na po. Kasi hindi po ko bibigyan ni Lord ng ganito po, hindi ko kaya. Kaya ngayon po, lumalaban po ako para po sa mga anak ko. Nararamdaman ko yung emotions na dala-dala mo. Other than dun sa mga gamot na ininom natin, for sure, maraming bit-bit na dinadala yung nararamdaman mo. So, isang question. Ano ang religion mo pala? Sorry. Roman Catholic. Roman Catholic. So, ang maganda is parati tayo nagpe-pray. Sinusurrender natin talaga kay God yung sakit natin kasi totoo lang wala naman tayo talaga magagawa. Nasa kanya. Pero ang tanong ko lang ay si Jesus Christ ba ay ano ang pagkakakilala mo kay Jesus Christ? Ano siya, powerful siya, siya lang ang makakatulong sa atin. Kasi ang buhay natin, hiram lang, alam natin lahat yan. Siya lang ang gagawa ng paraan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin kaya. Kung tatanungin kita, tinatanggap mo ba si Jesus Christ sa buhay mo? Amen. Amen. So, syempre si God lang talaga ang may control and siya lang naman talaga ang kailangan nating mag-pray, mag-surrender, pag hindi na natin alam kung ano next. Itong life mo ngayon, tinitingnan ko sa may purpose ka rin. Ma'am, bakit second life natin, nandito pa tayo. Kung ano man yun, pag ilid na lang tayo ni God kung saan pa niya tayo gagamitin pa. Katulad nga yun, sabi ko nga, yung paggamit sa'yo na isang cancer patient, tumulong sa isang cancer patient. Diba? So, sana pahabain pa ni God yung life mo. At gumaling, total healing, yung meron kang sugat na meron din sa katawan mo. And, may naikwento ka kanina about dun sa Women's Month. May share lang po ako. Inspired din po ako kay Ma'am Joy B kasi first time ko po siyang nakita at March po, 2026 po. Na-inspire po ako sa kanya na iyak kasi sabi niya po, siya lang po nagkikimo simula noon hanggang ngayon. Sabi ko, ay hindi lang pala ako ang nagkikimo mag-isa, kaya inaangaan ko din po siya kasi matapang siya. Pag nasa amang po siya, masaya po siya, hyper po siya, active po siya. Very friendly po siya. Lahat po kami, pinapasaya niya po kami. Sabi ko, ang bait naman niya. Nakilala ko si
Miss Joy B. Thank you. I think yun yung naging purpose ni God sa akin na bakit niya rin siguro ako dito dinala para makatulong in a way. Hindi man tayo kasing yaman ng iba, pero alam ko kung yung oras, yung anong lakas na meron ako, kung ano man yung purpose pa ni God. Sana lumawak pa yung mga pwede nating, pwede ko rin matulungan and matulungan natin, di ba? So, dahil dyan, meron ka pa bang gustong i-share? How to celebrate your life? Ganyan. Pwede mong ikwento sa family mo, ano mga gusto mong sabihin. Baka meron ka gustong sabihin sa anak mo rin. Sa mga anak ko, salamat. Lumalaban si Mama para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, Papa nyo, mga relatives ko, mga friends ko, mga second family ko, sa cancer patient. Lumalaban po ako. Saka pinag-pray ko po kay God, stop na po sana ang sakit na breast cancer. Hindi lang po breast cancer, colon cancer. Stop na po. Please God, stop na po. Kasi napakarami po sa buong mundo. Itigil na po sana natin. Yun lang po. Thank you so much sa oras na binigay Opo. mo. Thank you po, Miss Joy B. Thank you rin sa binigay mong oras. And sana yung mga makakapanood ng video mo ay may mga matutunan din sila sa sa'yo or sa mga journey na kwento mo. Thank you so much. Thank you. You're welcome po. And Thank you may po. God heal us. Thank you so much. Ikaw din po. Kain ka na. Thank you po.